Okay. Good morning, Live Good family! Ayan po, so officially we are now live on our Facebook. And of course, bago tayo mag-officially start, I would like to greet our co-host here. First, say hi and hello, Coach Art Ferrer. Hello, Coach Art. Hello everyone! Ayan, isang gabi na naman po na tayo may pag-uusapan na napaka-importante talaga na ma-identify natin why a lot of people fail in this business, pero ang pag-uusapan natin paano tayo magsasucceed, at yan ang abangan nyo. So hello to everyone. Yes, thank you, Coach Art Ferrer. And of course, Coach Edmar Torcolas, isang mainit na pagbati, please. Ayan, binabati ko po lahat ng nandito ngayong gabi, especially to all our leaders and of course sa Eagles and Lions Worldwide and sa team natin sa Gensan, sa team natin sa Butuan. No, I greet you tonight. Shout out sa lahat and sana po lahat tayo ngayong tonight ay matuto sa event na ito because we really want to grow in our Live Good business. So God bless everyone as we listen. Yes, thank you. Thank you, Coach Edmar. Of course, from Mindoro City, another coach here, Coach Ronel Cantos. Ayun, binabati ko po ang lahat, no? Magandang gabi, magandang tanghali, at magandang hapon po, no? Kung saan man po kayo naroroon. At alam ko pong ito po'y nakaka-excite at abang-abang itong pag-uusapan natin. At naniniwala po ako na lahat guys ng pag-uusapan natin ngayong gabi ay makakatulong po ito ng malaki. Especially, mababago po yung ating pananaw or yung mindset natin sa buhay. At naniniwala ako na merong magandang nag-iintay sa gabing ito. Ayan, Yes. maraming salamat po, Coach. Thank you. Thank you so much, Coach Ronel. Ayan po. Of course, ang isa nating power leader na gusto kong magaya ang kanyang softness, ang kanyang sweetness, pero parang hindi yata bagay. So, tinatawag ko na po ang isang sweet Coach Dance Cordero. Yes, ayan, nakaano ba tayo? Ayan. Okay, so magandang gabi sa lahat. Binabati ko po ang ating team, Phenomenal Lions, lahat ng under ng team natin. Of course, sa pangunguna ng legends ni Coach Ronel. We have the Skyrocket ni Coach Tita na lagi talagang present sa lahat ng Zoom event natin. So ako nakikita ko na talaga na isa yan sa mga magiging top leader natin. Napakasigasig po mag-aral. And of course, ang team ng Dream Builders ni Coach Ding and Coach Marisa sa buong team nila na lagi din nandyan na uma-attend. Okay, so yan po talaga hindi tayo maliligaw kasi lagi tayong naka-tune in sa lahat ng online events ng LGSEI. So makinig po tayong lahat, marami tayong dapat aralin kahit po paulit-ulit na po kaming ninyong naririnig. Sana hindi kayo magsawa kasi para po ito sa ating lahat, sa ikakaabot ng ating mga pangarap, pagsama-samahan, pagtulong-tulungan po natin. Nahawa na ako sa pagkabulol ni Coach B nung umpisahan. Okay, so yun lang po, stay tuned, sama-sama po tayo hanggang mamaya po ito. Okay, so sa mga nasa live po, makinig po kayo, kung may ginagawa kayo, makinig lang po kayo. Alright, so yun lang po. So maraming salamat, Coach Dance Cordero. At ayan po, ang iyong lingkod ay binabati po ang lahat ng mga alliances ng LGSEI. Grabe na nanganak ng pagkadami-dami pong mga alliances. At of course, wala pong LGSEI kung wala po kayong lahat. Lang bawat isa po ay napakahalaga sa isa pong amazing opportunity dito po sa Live Good. And for tonight, mga coaches, get your ballpen, get your notebook, at maglista po tayo. At ito po yung business na kailangan po nating i-groom ang ating sarili to become the best version of us. And for tonight, we are going to give you a topic na talagang napapanahon. Napapanahon, at ito'y bagamat na-discuss na po ito partially and majority, na-discuss na po ito ni Coach Edmar as a great appetizer, I said, last Saturday, at ginanahan po ako. Gusto ko pong namnamin ang mga pinaliwanag po ni Coach Edmar last Saturday because this is something that we have to ponder on. Ito po yung mga food for thoughts. Ito po yung mga bagay, mga realization, mga bagay na kailangan po nating ma-outgrow.
So we prepared a topic for tonight which is entitled as Why People Fail in Network Marketing and Why Do Live Good members failed in Live Good Business. Ayan po. So pag-uusapan po natin bakit nga ba at dito po pag na-identify po natin bakit tayo nagkakaroon ng mga failure, we have to take the positive side of it, do the opposite for us to really conquer this business and become successful as we enter the Live Good 2.0. Ayan po. So mga coaches, kayo ba ay super duper excited sa topic na to? Ayan. So ano ang masasabi nyo mga coaches bago tayo lumaot muna? Ano yung insight, ano yung excitement na nararamdaman mo, Coach Ronel, sa topic na prepare natin for tonight? What do you think? Do you think it's useful to everybody? Do you think, how do you consider this as a topic? Coach Ronel, unmute please. Ayun, Coach, no? Napakaganda po ng magiging topic natin ngayon kasi talagang ito po ay nangangailangan na kailangan talagang i-topic po ito. Ayan. At para mabuhayan sila ng loob at magkaroon ng lakas ng loob ulit na ibalik po yung kanilang gigil, yung kanilang excitement, at saka yung kilig nila sa ating negosyo. Kasi ang totoo po talaga, meron talagang meron talaga, marami na po, hindi pala marami na talaga ang, sabi nga po nanghina na hinaan ng loob. At yung iba talagang masasabi natin na parang nag-quit na po sila. Yes. Kasi may mga reason talaga kung bakit po talaga nangyayari yun. Kasi hindi natin masisi kasi may iba kasi na kaya sila nag-join kay Live Good because na-hype lang sila. Pwede mangyari po yun. Bandang huli, doon nila na-realize na hindi nila kaya. Yung iba naman, kaya lang naman sila napasali is dahil sa hindi lang sila makatanggi. Mm-hmm. No, bandang huli, ang naging dulo din is pumasok po yung nainip po sila. Mm-hmm. May iba naman na kaya naman po talaga hindi nagtuloy-tuloy. Kasi nga, kumbaga parang sumabay lang sa agos dahil nandun yung mga tropa, di ba? Nandun yung mga kamag-anak, nandun yung kaibigan, parang sige, kung ano po yung tipong, kung ano meron, sige, sama ako ng sama, sali ako ng sali. Pero, ang totoo, hindi talaga malalim yung meaning ng bakit niya ba pinasok si Live Good. Yung kumbaga yung deepest why niya, yung kasi yung dahilan kung bakit po tayo nag-quit. Kasi hindi natin alam kung ano yung pinakamalalim na dahilan bakit po tayo nag-join. Sabi ko nga po, iba ho yung nakakita at iba ho yung tumitig. Yes. Kasi tandaan po natin, no, lagi pong, sabi nga po, ang dreams at ang goals ay may pagkakaiba po yan, may difference po yan eh. So, yung iba sumaya lang po dahil nakita nila yung mga yumayaman pero hindi nila iniisip yung mga taong yung mama naging successful, ano ba yung ginawa nila? Di ba? Ang iba po hindi sila ready na yung mga sacrifice na gagawin mo dito, di ba? Na dito kailangan mong alisin yung pride mo, di ba? Kaya yung iba po talaga hindi nagpapatuloy. Siguro para sa akin po, maraming magiging learning sa gabing ito na pupulutan po natin ng magagandang aral doon sa mga taong, di ba, yung nagtutuloy-tuloy katulad po natin. So, sabi nga, magkaiba ho yung salita nagtutuloy-tuloy, baka nagtutuloy ka lang ng iyong paniniwala, pero nagtutuloy-tuloy ka lang ng walang ginagawa. Dapat yung tutuloy-tuloy ka na may ginagawa. Yes. Tama po. So, yun lang po. So, back to you po. Thank you. Maraming salamat sa iyo, Coach Ronel. Ayan po. So, doon pa lang, no, sa umpisa pa lang, sa intro pa lang ni Coach Ronel Cantos, talagang nakaka-excite na talakayin kung ano po ba talaga, ano ba ang sanhi ng mga nangyayari. Ayan po. So, tawagin ko naman po si Coach Art Ferrer kung ano yung impression niya sa topic ngayon, ano yung insights niya, ano yung nararamdaman niya, okay, for tonight on this wonderful topic that we are going to tackle. Coach Art, come in. Yes, thank you, Coach V. Well, for me, magandang preparation to, hindi lang dahil timely siya sa nangyayari dito sa atin sa Live Good.
ito yung magiging sandata natin para kung ano man yung mga battles na harapin natin sa negosyo natin, mayroon tayong empowerment kasi kailangan talaga natin na maging ready tayo sa mga pitfalls na posible talagang nangyayari at talagang baga through experience din na ako medyo ano na rin ako sa industry. I have experienced a lot of pitfalls, di ba? Siyempre, ang magiging ano natin dito, paano natin siya i-aatakihin in a positive way or manner. So, yan yung mga gusto ko pang malaman from the views of my co-coaches here para sa benefits ng lahat ng mga nandito ngayong gabi, Coach P. Thank you. Yan, thank you so much. Narinig natin kay Coach Art na we really need to learn from each other. At dapat naman po talaga avoid natin yung acne kasi yung acne na yan, isa din po yan sa mga nagkukos ng failure dahil masyado tayong focus sa alam natin. Okay? So thank you so much, Coach Art. And of course, I wanna call in Coach Edmar Turcolas. Ayan, so Coach Edmar, what is your impression ngayon na medyo iwa-widen natin, i-deepen natin yung topic na ginawa mo last Saturday. So why do people fail in network marketing? What is the relevance of this in the current situation? Come in, Coach Edmar. Yeah, it's very important, no, malaman natin lahat kung bakit na meron tayong failure in a sense. Hindi naman siya failure. It's a temporary setback yung nangyayari sa atin that we could address. No? Sabi ko pa nga doon sa last Saturday, pag may isang problema, dapat hanapin natin yung ugat. Kasi pag nakita natin yung ugat, katulad ng isang puno, pag pinatay mo yung ugat, patay yung puno. Diba? Yes. Sa panggagamot, para magkaroon ng totoong kagalingan, patayin mo yung ugat ng sakit, patay yung sakit, buhay yung pasyente. So yun yung gusto nating gawin ngayon, na tulungan natin ang lahat na ma-realize nila by specifically identifying the root cause of the problem. Bakit marami nagpe-fail? So yun yung maganda nating pag-usapan tonight, and I hope that everyone will listen and learn and cascade it to their group so that ma-revive, no, ma-realign yung mga tao nila and eventually become a diamond and very successful in this industry. So yun yung kagandahan. Yan, thank you Coach Edmar, no? Grabe 'yun, ano? Kailangan natin ma-dissect ano yung root cause ng sakit. Patay ang sakit, buhay ang pasyente. So ngayon, ano po ang ating mga i-address? Okay, ida-dissect natin what are the causes of attrition? What are the causes of temporary setbacks? Okay? What are the reasons of the challenges na tayo ay nasa slippage? Na pag itong slippage na to ay nasa destructive motion tayo at hindi tayo gagawa ng momentum, hindi tayo gagawa ng remedy, ng solutions, okay, to the current problems, ay pwede po tayo magtuloy-tuloy at mapunta na tayo sa destructive motion, okay? So, of course, thank you Coach Edmar for that, okay po. So, alam nyo, maganda po itong topic na pinag-uusapan natin kasi kailangan lang po natin ng awareness. Can you please type on the chat box awareness? Mahirap po yung tayo ay magbubulag-bulagan. Alam mo yung we are not open to really acknowledge, no? What is the current situation? What are the current problems? And for tonight, we are here not to discourage you, but instead, it is our goal is to empower you, to uplift you, to teach you, to guide you, not to do the wrong way. Kasi nandito lang naman po tayo, iisa lang po ang common goal natin at yun ay lahat tayo magtagumpay dito sa Live Good. And last but not the least, no? Tawagin ko po si Coach Dens Cordero. Namimiss na kita, Coach Dens. Hindi na tayo nag-uusap. Oo nga. Ayan. Na-busy sa biyahe. Oo. Ayan. So Coach Dens, ano yung nararamdaman mo sa topic na pag-uusapan natin? What is your impression or your insights on this? Yeah, oo, nabanggit na halos lahat ng ating mga nagogwapuhan. Okay, belated Happy Father's Day pala sa inyong tatlo. Ay, dalawa lang. Yeah, dalawa lang pala. Ayan. So, tama 'yon, very timely, no? Kasi ang dami nating nararanasan ngayon
na challenges sa network. And alam naman natin na actually kung yung nagiging problem is yung distractions. And since we are online, okay, online yung business natin, ang distraction natin online din. Okay, kung i-compare natin siya before sa old school na networking natin, very traditional, 'di ba? Yung house to house, home meeting, one-on-one, mass presentations. Ito kasi online, so very accessible, easily yung mga distractions. Okay, so isa yun sa mga talagang nakikita ko, umpisa pa lang, actually last year pa nakita na natin to na ang bilis ma-distract. Sa FB lang, madidistract ka na. 'Di ba? So, ginagawa nga natin, nagpo-post tayo sa FB, nagpo-post tayo sa mga social media accounts natin. Pero sa kapopost natin, nakakapag-browse tayo, hindi natin napapansin, ang laki na ng oras na nawala sa atin. So, isa yun. So, kasi 'di ba kahit 'di ba sabi natin, gagawin natin itong full-time. 'Di ba pag nagtatrabaho tayo, full-time 8 to 5, gigising tayo ng maaga, uwi tayo alas 5, 8 to 5. Pero ito, gawin natin siyang full-time. Kung gagawin din natin yung oras na ganon, na 8 to 5 din, I'm sure hindi lang basta-basta yung pwede nating ma-reach dito sa Live Good. Kasi madali nga lang eh. Sabi nga natin, yung laging tagline ba ni Coach V, no? Ano nga yun, Coach V? Sisiw, mani, popcorn. Popcorn. O di ba? Madali. Madali siyang gawin. Kaya lang, dahil sa mga distractions, yun yung nagiging challenge sa atin. Kaya hindi natin nakukuha kung ano yung gusto natin gawin. Minsan may nakakausap na tayo, nagmamaritesa na tayo, pero hindi natin na-open yung tungkol sa business natin. So isa yun sa mga napapansin kasi, somehow, myself, guilty ako doon. Hindi ako nagmamalinis. Pero minsan, sa sobrang tagal mo nang hindi nakakausap yung prospect mo, alam ko ano-ano nang napag-usapan. So, naligaw na. So, babalikan mo, sayang yung oras. So, yun lang. So, kumbaga parang i-analyze natin kung saan tayo nagkulang, ano yung pagkakamali. Hindi naman siguro pagkakamali. Yung mga hindi natin minsan nakokontrol yung sarili natin, yung oras natin, yung dapat kung saan i-focus yung energy natin. So, yun lang. So yan. So thank you Coach Dens na isang realistic no na nagaganap sa atin, unaware lang tayo. Akala natin we are doing the right thing but it's also leading us to the wrong thing. Okay. So yan. So thank you so much coaches at tayo po ay lalaot na. Pag-uusapan na po natin ang isang napakagandang topic, what are the pitfalls of network marketing and why do people fail in network marketing? And to be specific, why does people, affiliate members of Live Good are causing so much of attrition? So before we go into deeper point of view ng ating po mga top core host here, gusto po nating ipaliwanag sa lahat na tayo po na bilang affiliate member of Live Good, nandito tayo, we have to identify clearly bakit tayo nandito. And the bottom line is we want to change our life for the better. So ngayon, since lahat tayo ay meron tayong hinahangad na success, naghahanap din po tayo syempre ng vehicle. At ang vehicle natin na tinawag na si Live Good, we already scrutinized no in all aspects, no, from the people, the plan, the products, the system, okay, the timing, lahat po yan pinag-usapan na natin. And we could say that Live Good is close to perfect. Live Good is an opportunity second to nothing. Okay po? Nakita na po natin yung tremendous growth na Live Good. But despite of the greatness of Live Good, becoming the fastest growing company in 230 plus countries, ano yung reason na sa ibang bansa pumuputok ang Live Good, nagkakaroon ng massive growth, okay? Ng unstoppable growth, but why is it that in the Philippines we are going on the other way around? And to be general, ano po ba ang maiko-compare natin yung causes ng failure in network marketing in relevant to our Live Good business? So who wanna say first, mga coaches? So, gusto ko munang tawagin si Coach Art Ferrer. Coach Art Ferrer, okay, ano yung mga common pitfalls na nakita mo or causes? In particular, dito po tayo sa Live Good. Yes, actually Coach Vin, sinabi ko kanina, kung kukumpara natin ito sa
sa ibang bansa because they are also doing the same thing. Nasa isang industriya. Kaya lang, bakit dito sa Pilipinas parang we find it parang weak siya, parang ang bilis niya maapektuhan. Ako personally, I believe very emotional tayo mga Filipino networkers. Ang bilis-bilis nating maapektuhan sa mga nangyayari. Actually, pagka meron tayong nakitang something not good, ang bilis pa natin mag-judge, ang bilis nating um, mag-dwell doon sa negative instead na mag-focus tayo doon sa mga dapat na maging positive tayo. So ako personally yun ang nakikita ko, na-observe ko sa mga Filipino networkers kasi yun nga before nagpunta rin ako sa ibang bansa, nakita ko how they deal with their business, how they manage their business, particularly sa network marketing. Hindi sila baga pusong mamon. Kung talaga if they need to earn, at any cost gagawin nila. Especially yung nandun ako sa Africa, eto lang, ma-share ko lang po sa inyo. Doon talaga, if they want to earn money, they don't mind kahit nilalako nila yung produkto. Imagine, habang nakasakay ako sa sasakyan, meron nagre-retail ng product, hinahabol yung taxi, yung cab na just to sell the products. Wala silang pakialam kahit naka-Amerikana pa itong mga black na to ha. Ganun sila naka-Amerikana sila, pero tumatakbo sila literally just to sell the products. So ibig sabihin, hindi sila after kung ano yung image nila. Parang they will do it at any cost. Samantalang tayo dito sa Pilipinas, konting mainitan lang, kunyari na-reject ka lang. Pag na-reject ka, ang nangyayari, sasabihin mo, wow, oh my God, I am rejected. Hindi ka magfo-focus na, sana nag-focus ka na, teka lang, bakit ba ako na-reject? Di ba? Bakit hindi ko siya na-convince? So doon pala mag-analyze ka na, i-analyze mo na bakit ka na-reject. Baka naman meron kang kulang pa doon sa presentation mo, the way you present the business. Kasi nga, emotional ka. Pag na-reject ka, ayaw mo na. Kasi feeling mo, hindi ka na, wala na, hindi ka capable to do the business because of the emotions. So okay, diyan muna Coach Rose, Coach Vilma yung share ko, particularly Filipino networkers are somehow emotional. Oh. Thank you. Wow, wow, wow. So kakaiba yun ano? So which is tama no? Tama. So bigyan naman natin si Coach Art Ferrer ng clap emoji dyan. So habang si Coach Art ay nag-i-explain, very realistic po no na we are too emotional. Pero alam mo yung pagiging emotional po natin, nagiging mababaw po tayo. You know what? Because of lack of knowledge. So pag wala po talaga kasi tayong proper knowledge na we don't know na ang industriyang ito ay talagang babaguhin ang buhay natin ng 180 degrees. Yun nga ang sarap banggitin no? Kasi nag-umpisa tayo na hindi natin nakita. We never build our business with the end of the mind. Hindi kasi tayo nag-umpisa na after 2 years from now, I gonna be having $10,000 profit share. So, kaya yung pagiging emotional, yung pagiging mababaw natin, yun yung nagdi-dwell on sa atin because we never possess the kind of habits na dapat i-possess natin para tayo ay maging isang batikan na network marketer. So, thank you Coach Art for that. So, I hope you jot it down in your notebook. We are too emotional and we are getting too emotional because of lack of knowledge, no? Proper knowledge. So again, thank you Coach Art. So Coach Ronel Cantos, ano yung masasabi mo ng mga causes, no? ng failure in particular dito sa ating Live Good business. We're just adding on doon sa mga topic na diniscuss po ni Coach Edmar Turcolas at kailangan po talaga yung topic na yon ay mai-disseminate natin sa ating mga Live Good affiliates kasi napaka ganda po ng wake up call na yon. At itong gabing to, we need to himay-himayin po natin yon para mag-sink in po sa atin na makita natin saan yung areas of growth na kailangan po nating i-focus para yung ating negosyo business sa Live Good ay maka-align po tayo at makasabay po tayo sa momentum na nangyayari sa company. So Coach Ronel, come in. Ayun, Coach. Ayan. Sa akin naman po, no? Para sa akin naman ay ganito. Marami talaga naging ugali talaga natin mga Pilipino yung hataw sa una, hataw, pamaya na wala nang hataw. Ugali natin mga Pilipino po yung sa una lang nagigil
Sa una lang, excited na excited. Sa una lang, alam mo yon yung talagang halos lahat kinakausap. Pero mga ilang buwan lang, yung gigil niya nababawasan na, bumababa na. Kasi nga, para sa akin po ang live good po para kang para kang sasakay ng LRT, no? Kung gusto mo umiwas ka ng traffic, kung nasa Manila ka, no? Kung gusto mo umiwas ka sa traffic, sumakay ka ng LRT or mag MRT. Pero po sa akin, yung LRT, bibigyan natin ng meaning. Kung bakit tayo nawawala, nanghihina, no? Yung iba talaga nag-quit na because yung L is nawala yung love natin. Nawala yung pagmamahal natin sa ating kumpanyang pinasok, sa ating kumpanyang sinalihan. Kasi nga, ang gusto agad kasi natin, kumita agad. Ang gusto natin, yumaman ka agad. Tandaan po natin, coaches, hindi po pagkasali mo ngayon, bukas mayaman ka na. Lahat po ng pinagdadaanan natin, yan po ay part ng journey natin kay Libgo na dapat yung proseso niya, pagdaanan talaga natin. Kaya masakit yan, kaya masaya, ang mahalaga, dumadaan ka sa tamang proseso. Kapag yung love po natin, yung pagmamahal natin sa ating kumpanya na wala ho tayong magagawa. Sila ho yung mga tao na kung saan talaga is hindi ho nakakapagtaka bakit sila nawala. Nag-quit kasi nga yung love, no? Nawala kasi yung pagmamahal. And then yung R is yung respect. Ano po yung respect? Alam niyo po, bigyan po natin ng respect yung ating negosyo. Alam mo, marami pong nag-succeed sa buhay. Marami pong naging successful sa buhay because kung ano man yung ginagawa nila, nire-respeto ko nila yun. Binigyan na lang ng respect yung kanilang negosyo. Ganon din ho dito. Kung gusto mo maging successful sa negosyong ito, dapat hindi ka yung sa una ka lang hataw, dapat yung hataw mo hanggang dulo, no? Kaya irespeto mo yung negosyo mo kasi unang-una, pag nawalan ka ng respect sa negosyo mo, pwede rin masabi natin na talaga na, alam mo yon yung pag may nakita kang iba, sali ka ulit, 'di ba? Puro kasi mula, bandang huli, nauwi sa wala, 'di ba? Totoo, sabi nga po, hindi lang dapat puro gigil, dapat marunong ka din pumigil. At hindi rin pala puro hataw, dapat tama din ang galaw. Gaya ng binanggit ng ating Coach B, kailangan po kasi ng natin ng knowledge. Kung kulang ka sa kaalaman, kulang ka sa knowledge, no? Yung knowledge mo is napakababaw. Kumbaga sa pako, hindi ka nakabaon ng tudo eh. Daanan ka ng discouragement, anong mangyayari sa'yo? Mabubuwal ka, mapupunggal ka eh. Yes. So, ang point is, paano mo bibigyan ng respect yung negosyo mo? Aralin mo. Bilang respeto mo na may negosyo ka, na may napakagandang negosyo at opportunity na pwede mong i-share sa lahat ng mga taong gusto mong buhayan ng pangarap, bilang respeto sa negosyo mo, anong gagawin mo? Aralin mo. Yun yung respect. Maraming naging successful sa negosyo dahil unang-una, nire-respeto nila yung negosyo nila. May respect sila. And then yung T is yung trust. Bakit sila nagkulang? Bakit sila nawala? Nagkulang sila sa tiwala. Nagkulang sila sa tiwala sa upline nila. Nagkulang din sila sa tiwala sa kumpanya. Kapag yung tatlo na yan, hindi po yan nagsama-sama, pwede hong masabi natin na isa ka sa magiging dahilan sa pagkawala kay Liquid. Diba? Totoo po yan. Now, guys, sabi nga, ang Live po isang napakagandang vehicle na kung saan ito po yung way natin para mabilis natin marating yung mga pangarap natin. Pero, kailangan mahalin mo yung vehicle na yan. I-respect mo at magtiwala ka sa proseso. Napakagaling ng ating piloto. Diba? Or ng ating driver. No? Kung baga, ang kailangan lang natin, ibuhos natin yung tiwala natin. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Tandaan po natin guys, no? Ang pag-asa po, nakaka-live good na yan. Kaya nga po tayo live good eh. Ibig sabihin, binibigyan po tayo ng pag-asa na kung saan mabubuhay po tayo dito ng maayos. Mabubuhay po tayo dito ng maganda ang buhay. Aasenso ang buhay natin dito kay Live Good. So, para sa akin coach, guys, love
respect, and trust. Kung gusto mong gumanda ang result mo dito kay Live Good, sumakay ka ng LRT para hindi ka masama sa traffic na yan. Ayan po, Coach. Sa ibang coaches naman po natin, no? Back to you po, Coach Vilma. Ayan. So, thank you. Palakpakan naman po natin si Coach Ronel. So, kung gusto nating mapabilis ang ating paglalakbay dito sa Live Good, mag-LRT po tayo. So, tama po, no, yung sinabi ni Coach Ronel, no, na tayo hataw-hataw, andoon talaga yung gigil. Kasi alam mo, Coach, sa business na to, magkaiba po kasi yung belief at saka excitement. Yung excitement, yun po yung nararamdaman natin sa unang dagsa ng ating pong negosyo. At majority, yung po yung naranasan po ng marami. At doon po sa belief na, sa excitement na yon, wala kasing solid foundation of belief. Guys, para doon, may nagtanong po dito sa live, no? Good evening po sa inyong mga coaches. Ano pong advice ninyo sa amin? Nasa Live Good na pero walang ma-invite dahil wala pang naniniwala sa amin. Kasi wala pa kaming naipakita sa tao nakita namin sa Live Good. Naka 6 months na po kami nagbabayad ng subscription pero wala pa ring laman ang aming earnings. Ano bang masabi nyo para maipagpatuloy namin? Salamat po. So, coaches, no, I would like to address this directly. You cannot give what you do not have. Network po ito that you really have to work. Si Live Good po ay hindi po ito hindi po ito yung hulog ng langit na lang, nasasaluhin na lang natin na wala tayong gagawin. Kasi kahit anumang sulok ng hanap buhay sa mundong ito, pinagtatrabahuan po yan. Bagamat sinabi po sa Live Good landing page, potential you can earn without enrolling. Yung potential na salita, hindi po ibig sabihin na concreteness. Hindi po ibig sabihin na assurance. Potential meaning possibility, probability. Ngayon, kung naiintindihan po natin ang ibig sabihin ng network from the very, very beginning, you really have to work. At ito po yung pinaka-smartest way to really build a passive income. This is the easiest form of business. Kaya tayo nagkakaroon po ng failure. Majority mga coaches, if we may agree, pasensya na, no, I have to address this because of lack of knowledge, because of wrong mindset, because of wrong informations. Mali po yung ating pananaw sa industriyang ito. Akala natin ito ay get rich quick scheme. Pero gusto nating kumita, pero kulang tayo ng dedikasyon. Kulang tayo ng commitment, kulang tayo ng tinatawag na pagtitiwala sa proseso na binanggit ni Coach Ronel. So actually, malawak po ito eh. This is easy, the easiest, how could I say this, no? Ito po ay simple but not easy. Simple lang kasi magpo-possess lang naman tayo dito ng tamang mindset eh. Simple lang kasi mag-aaral lang tayo ng mga basic skill sets. Simple lang kasi aaralin mo lang yung mga strategies. Simple lang kasi gagalaw ka lang kung ano ang sinasabi ng upline mo. Simple lang kasi mag-aaral lang tayo na nag-earn at the same time. Ang nagiging problema is tayo. The bottom line, the common denominator of our business is tayo. Failure, kagaya ng sinasabi ni Coach Edmar, failure of intensity, failure of intentionality, talagang failure of involvement, pinalawak niya yan, no? Failure of ownership in building the business, failure of vision, failure of mission, talagang mauuwi talaga tayo sa kangkungan. So yan, I hope na Arma, you could go and plug into the system. Importante po ang GPS, mga coaches. So malawak po ito, no? Pinasasabi lamang po namin sa inyo yung mga main highlights. Ano po yung nagkuko sa atin? Bakit tayo ay napupunta sa ganito pong scenario? So thank you, Coach Ronel. So I hope, Coach Arma, na nakatulong ito na you really have to get involved. And thank you for tuning in sa live. At sana po panoorin nyo pa yung maraming podcast natin at mag-GPS po kayo. Aralin nyo ng mahusay ang business kasi napakaganda po nito. So, na-overwhelm yata ako doon. Okay. So, anyway. So, that's it, no? Patikim pa lamang po yun. So, Coach Dens Cordero,
Ano sa tingin mo yung pinaka-main highlights? Bakit talaga nagkakaroon ng main causes of failure, especially here in Live Good? Yan. Actually, nasabi na din, punong-puno ka na nga coach ng wisdom eh. Kung ano yung halos lahat nasabi mo na. Pero sa akin kasi, ang nakikita ko dito, um, tayo mismo, alam natin that Live Good is a first of its kind dito sa Philippines. First time nilang makasali or marinig yung affiliate marketing. Lagi nating naririnig pero hindi pa talaga na-experience. Alright, so ang naging problema I think is that yung mas inuna nilang isiksik sa isip nila yung wrong information. Okay, yung wrong pitch nun sa una pa lang. Kino-correct natin pero ginawa na nilang excuse. Okay? Kasi ginawa na natin paulit-ulit nating sinasabi yung mantra natin. Okay? Walang magic. Nakikita ka ng $2,000 after 2 years. It will never happen. So it's about expectation versus reality. So nakaka 1 year na sila, sinisisi nila yung upline nila, bakit wala pa silang downline? Well, in fact, wala talaga silang ginawa. Nag-subscribe lang talaga. Pero ano yung golden rule natin, di ba? We have to multiply at least 2 and help those to get 2. So basic, very basic kung ano yung nagiging problem natin. Ang pangalawa, yung hindi sila nagtitake ownership ng business. Live Good is a business. Our online business, napakadali lang. You just have to take ownership. Di ba pag nagnenegosyo tayo, kahit anong negosyo, dapat inaaral mo yung in and out ng business natin. Ang Live Good, ultimong pagbabayad ng subscription monthly, si upline pa rin ang gumagawa. And it's not taking ownership. Okay, so konting problema, pinalalaki, ginawa ng excuse. Kaya po ang excuse ay nagiging sakit, like excusitis. Yun kasi yung typical sa Pinoy, no? Ginagawa nilang reason, yung excuse nila. Okay, instead na yung excuse nila, gawing reason para matuto. It's the other way around. Kaya nagiging failure yung business. And then again, ang sisi kay upline. Kasi hindi raw sinabi yung totoo, hindi raw tinuruan ng tama, pero araw-araw lagi tayo may Zoom, may training, may podcast, may mga recording. Hindi pwedeng tayo mismo, isinusubo na natin, ngunguyain nyo na lang, hindi pa magawa. So yun sa tingin ko, ang nakikita ko kung bakit nagkakaroon, nadidiskaril yung Live Good journey natin. So yun lang po. Grabe Back to yun. you, Coach B. Grabe yun, Coach Dens, ha? Actually, hindi nga nginuya eh. Lulunukin na lang. Yes. Kasi nginuya-nguya na nga natin dito eh. Paulit-ulit na. So, actually, tama ka doon, Coach Dens. So, sa lahat ng mga Live Good family, we are not here to hurt you. We are not here to offend you. We are not here to attack you. We are here to guide you, to coach you, to uplift you, to help you, because primary our goal is to help you win. And to become a winner, we have to declare no excuses. Yung sinabi po ni Coach Dens, tumpak na tumpak po yun. Ginagawa na lang po nating excuse yung walang income na ilang months na nagsusubscribe. My question is, ano ang ginawa mo sa loob ng 6 na buwan? How many times do you attend the Zoom? How many people do you share? Ano yung ginagawa mo sa araw-araw na congruent sa goal mo? Meron ba? Ngayon kung talagang hindi natin yun masasagot, may problema. Tapos, stop na po natin. Let us kill the word excuses. Because excuses are well-planned lies. You want to become successful and live good? Mag-GPS na po tayo mga coaches. So, listen very carefully. Meron pa po tayong mga ipagdi-discuss, no? At yun, thank you Coach Dens. Tumpak talaga yon. Declare, no excuses. Okay po? Avoid na po natin yung blaming game kay upline.
Bagamat na-inform kayo na mali nung umpisa, na misinform or what, pero we have repetitive informative podcast, we have repetitive Zoom trainings, lahat po binigay no? Ang dami po, Starter Friday, lahat na. Nag-invite na tayo ng iba-ibang mga guests, nagpakita tayo ng mga result and everything. But still we stick ourselves to excuses. Mas madali po kasi yun Pero if you really want to become successful, putulin na po natin yun. Okay? So, that's it. So, thank you, Coach Dens. And now, let us hear from Coach Edmar na malalim po ang kanyang diniscuss nung nakaraang Saturday. And for me, I could say na namnamin po ninyo yun, balikan po ninyo yun, paulit-ulitin po natin yun. Kasi mapulot lang natin yung ilan doon, no? Ilan itong mga tinatalakay po natin ngayon. Mga Live Good Family, if we are really decisive and willing to grow, ida-dissect po natin ito, i-immerse po natin to sa system natin, i-embed natin to sa ating system, at I know na magiging successful po talaga tayo. So Coach Edmar, what do you think are the main pitfalls of building Live Good business? Isang word lang, inaction. Yun lang naman talaga yun yung capsule nun. Bottom line is wala talagang effort. No? And again, it's high time that we take the front seat and really do the business ourselves. Again, sabi ko nga dun sa Zoom last Saturday, hindi to business ng upline mo, hindi rin to business ng downline mo. Business mo to. Binili mo nga ng $49.95 'Di ba? Ang tawag sa upline mo at sa downline mo, business partners. Hindi sila ang may-ari ng account mo, hindi sila ang tatanggap ng kita ng account mo. So kung wala kang pinasok sa account mo, walang lalabas sa account mo. Ganun lang kasimple 'yon. So sana maging malinaw na sa atin 'yan dahil kung sabi ko nga yung platform, wala na tayong problema. Napakaganda. Sabi ko, hindi naman talaga product yung binibenta natin. Ang binibenta natin dito yung platform. Kasi yung product nasa platform. Ma-access mo yung product sa platform. Kaya dito sa Cebu, ang binibenta ko talaga is Amazon versus Live Good. Yes. So pinapakita ko sa mga tao ano yung meron kay Amazon na meron din kay Live Good at ano yung wala kay Amazon na meron kay Live Good. Exactly. Yun Kasi kay Amazon, may product pa rin naman tayo. Of course, konti pa product natin kasi nagsimula nga tayo sa food supplement Si Amazon Prime kasi merong movies, may maraming doon, perks doon Pag member ka, $15 Makakasave ka, mabibili mo na lahat, halos lahat kay Amazon, pati buong bahay pwede mong bilhin kay Amazon. Tayo, understandable, wala pa tayong 2 years. Si Amazon nga na, bago nagpalit ng product yan, 1995, year 2000, bago nadagdagan. From 1995, e-books lang sila Mga libro lang binibenta ni Amazon Noong year 2000 lang naman sila nagdagdag talaga ng mga gadgets and everything na meron na sila ngayon. So sabi ko dun pag nagbebenta ako ng platform dito sa Cebu, sinasabi ko, dyan din kami papunta. At sa tingin nyo, yung 230 million na member ni Amazon, pag nalaman nilang lahat ng product ni Amazon, nasa atin na rin, patingin nyo, hindi kaya sila lilipat sa atin? Ay samantalang doon, nakakasave lang sila. At sa atin, they save and they earn. Wala silang earn platform. Tayo, merong earning platform. Ang laki ng lamang natin kay Amazon, Kaya sabi ko, sa ngayon, number 1 online mall si Amazon. But soon, sa mga taong nagtsatsaga sa pagpopromote ng platform, pag marami ng user niyan, tayo na ang magiging number 1 online mall in the world. At remember, nandun ka nung 1 million pa lang yung members. Yes. Just imagine the kind of life that you're gonna have. Sana po imulat natin ang mga mata. Ang sarap, kung pwede ko lang ipahiram yung mata ko sa lahat para makita nila kung ano yung nakikita ko in 20 years from now. Ano yung nakikita ko 10 years from now. Ano yung nakikita ko 5 years from now. Kaya lang, hindi ko talaga pwede mapahiram yung mata ko mabubulag ako So, I hope that by doing this kind of podcast, everything will be reminded na si Live Good talaga is the best business to go in our time. Yes. Because this is the best platform, this is the best company, we have the best product,
and we have the best compensation plan. Pag tumingin ka pa sa iba, madidistract ka lang, mawawala ka, magki-quit ka, mawawala ka talaga sa sistema. Sayang. So yun lang, sana po tuloy-tuloy na tayong lahat dito at pagtulungan natin buuin kung ano man yung nawala. May babalik pa naman yan maaga pa. Pwede naman bumalik yung mga nag-quit pag na-educate lang sila ng maayos. Hindi naman ibig sabihin magbabayad pa sila ulit ng $49.95. All they need to do is to renew and resubscribe lang naman. O, di ba? So, wala talagang issue actually. Yung mga nawala, mapapabalik pa natin yan. Kaya lang, it would take time and effort sa part natin. Kung tao mo yung nag-quit, kung tao mo yung nanawa, yung tao mo yung nanghina, responsibilidad mo na balikan sila at kausapin sila at turuan sila na live good is the best way to go. Yan lang. Ayan. Yan lang ma-share comment. Thank you so much, Coach Edmar Tercola. So, I hope na nakuha natin yung pinakamit ng sinabi ni Coach Edmar na we are not here as a company products, okay? Na we are not into a wellness. What we are selling here is the membership that generates income. Okay po? So, and then ang gaganda ng mga sinasabi po ng ating po mga coaches at sana po dinadissect po natin ito at please mag-learn na po tayo kasi sayang yung enormous na opportunity dito sa Live Good na walang katulad. Ginagaya pero hindi magaya. Magaya man nila ang pay plan natin pero never nila magagaya ang pricing ni Live Good. Tayo lamang ang company na bukas ang mga produkto natin, yung certificate of analysis. Anong challenge ng may-ari? Kopyahin nyo. Ang mga produkto namin, kopyahin nyo. But you cannot copy the method of pricing here in Live Good. Bakit? Mura nga tayo Kasi tayo nga yung pinaka highest quality of products with the lowest prices in the market. And Coach Edmar, sabi mong ganon, lahat ng mga produkto ay nasa Amazon halos. Alam nyo ba na ang sabi ng ating CEO, in the next 2 years, we're gonna be having hundreds to 200s of product lines. Sinabi niya po ulit yon. Okay? Yung kung ano man yung sinabi niya noon nung nag-umpisa tayo, sinabi niya ulit yon ngayon sa Firestarter Friday. Hindi ba tayo doon na-i-inspire na grabe, ibig sabihin, binibigkas niya yan kasi naka-align na. Sabi nga ni Coach Ronel, nasa utak na niya. Actually, may planning na yan Ilalapag na lang. Okay po? Ang mga great company, a genius man, a brilliant man like Ben Glinsky, at yun ang dapat po nating makita na yung ating piloto ay talagang super duper malupit, no? Hindi supernatural woman. Ay supernatural man. Hindi po siya ordinaryong tao. Okay? Kaya yun ang dapat ipagpasalamit po natin mga Live Good affiliate member. Okay. So ayan. So I hope na may napupulot ba tayo mga coaches? Can you please give your diamond emoji dyan sa chat box kung nagsisink in ba sa atin itong ating mga pinag-uusapan? Nagme-make sense ba ito sa inyo? Mga Live Good family, can you please type a diamond emoji in the chat box kung tayo po ay nagle-learn. Ayan po. Sa amin pong mga nanonood dyan po sa ating pong live, no? You can share this to your friends, to your Live Good members, no? At ang ating pong pinag-uusapan ay napapanahon, why do people fail in Live Good? Okay, so sabi nga po ni Coach Edmar, hindi pa huli ang lahat dahil bayad ka na sa $40. Ang gagawin mo lang reinstate ka lang. Pero this time around, you have to do it correctly and properly. So ayan, so tinalakay natin yung ibang mga highlights, mga pinaka-importante. Actually mga coaches, itong gabing to, hindi ito sapat na ihimay-himayin po natin yung mga many causes of failure. Kasi kung talagang hihimay-himayin po natin, andyan po yung lack of commitment, andyan po yung inadequate trainings na hindi kayo nag-GGPS. Paki-note down mo lang po ito, no?
Andyan po yung, wala po tayong prospect lists. Isipin mo, ang tagal mo na sa Live Good. Wala kang contact list, wala kang persistence, wala kang tiyaga, wala kang commitment, wala kang dedication. Poor time management, yung mga binanggit ni Coach Dens na madaling ma-distract. Doubts about the company, about the products, bakit hindi ka bumili? Lack of business skills kasi hindi ka nga nag-a-attend ng training, hindi ka nga nagpa-plug in. Resistance to change, gusto mo yung old way pa rin. So ang dami po natin mga areas of growth, yung poor communication skills, kung paano mo ilalahad, isi-share yung opportunity. Ano ang mga causes nito? Because tayo mismo, we failed to learn. Okay? Learn, obey, and execute. Yun lang naman po eh. Ngayon, mga coaches, no? So, we give you so many pitfalls in network marketing. Sabi nga ni Coach Edmar, ulitin ko ha, without vision. With a man without vision shall perish. Mission. Anong mission ni Live Good? 'Di ba? To get healthy, to stay healthy without having to spend fortune to do it. Intensity. Anong sinabi ng 90-day game plan? Energy. Okay? Speed. Intentionality. Are you on purpose? Involvement. Nakikisaw-saw ka pa sa mga GC. Nag-i-inform ka ba sa grupo mo, and ownership. So, pag yun po talaga ay sobra-sobra na po, kutang-kuta na po tayo dyan. Ngayon, babalikan po natin ang ating mga coaches. Coaches, ito ang tanong ko po sa inyo. Kung ikaw po ay hypothetical, no? You are into a scenario na na-discourage ka sa Live Good. Hypothetical, ah? Okay. Assuming you are into the situation of our Live Good affiliates na medyo pinanghinaan at nakita mo yung opportunity, what do you think, no? Are there primary steps na dapat mong gawin to help yourself na ma-overcome mo yung failure? Can I call you in first, Coach Ronel Cantos? Halimbawa lang, nag-quit ka or nag-stop ka. You are into the shoe ng ating mga Live Good members na pinanghinaan. Sa tingin mo, ano yung una mong gagawin? Hearing this podcast, hearing this kind of Zoom, ano yung mga primary courses of actions na dapat mong ayusin in yourself para makarelate ang ating mga Live Good family na they are into a hopeless stage, no? Na sinayang ang kanilang $49.95. Ano ang invitation mo for them? If you are into that shoe, what are you going to do? Take it away, Coach Ronel. Ayun. Ayun, Coach. Meron na po akong gustong i-share, no, na para makabalik ulit tayo sa momentum natin. So, kailangan po natin gawin yung 4 pillars of success. Number 1 is yung we have to make decision ulit. Mag-decide ulit tayo na gawin to. Sabi nga, hindi ho babalik yung gigil mo, hindi babalik yung kilig mo, hindi po babalik yung pagmamahal mo kay Live Good hanggat hindi ka nag-decide. No, mag-decide ulit tayo na si Live Good po is kailangan po nating trabahuin, no? Kailangan natin mag-take action talaga dito kay Live Good, no? Mag-decide po tayo. And then, no, bakit natin kailangan mag-decide? Kasi unang-una, yung pangalawa ko sa 4 pillars, no, is nakapag-analyze po tayo eh. Yung sunod po is yung analyze. Kumbaga, na-analyze natin na may mali talaga ako eh, pagkukulang talaga ako eh. No? Kung hindi ako kumita, siguro subscribe lang ako ng subscribe. Di ba? Na-hype lang talaga ako. Di ba? Di ba? May mga tipong ganun po eh. So, ibig sabihin, na-analyze mo ngayon is doon ka naman susunod, yung gagawin mo naman is yung magkakaroon tatawag na adjustment. Kailangan ko mag-adjust dito. Di ba? Kailangan ko mag-adjust doon sa nakita kong resulta na nangyayari. Kasi kapag tayo po ay nag-adjust doon sa mga na-analyze natin, na mga pagkakamali natin, guys, doon ka ulit makakapag-take action na kung saan is malinis na po yung ating isip na kumbaga, kondisyon ka na ulit. Kumbaga, sabi nga, hindi ka magiging successful kung ikaw mismo, ka lang, kumbaga parang sabay ka lang sa agos. Kasi gusto mo magkaresulta dito kay Live Good eh. Diba? Alisin na po natin yung salitang basta nakasubscribe ka lang. Yayaman na kay Live Good. Mas maganda ho yung ganito.
humahataw po tayo. No? Sabi ko nga po, ang kailangan dito is gumalaw po tayo. Galaw-galaw din, baka pumanaw. Di ba? Mahirap din naman ho yung puro analyze po tayo na kung saan, maya-maya paralyzed na po tayo. So, kailangan po mag-adjust po tayo. Gawin po natin yung mga dapat natin gawin. Sabi nga lagi po, may kasabihan na kung gusto mong makuha yung mga dapat mong makuha, dapat mong gawin yung mga dapat mong gagawin. So, kailangan natin talaga dito, mag-decide po tayo. Mag-decision tayo ngayon. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? No? Sabi nga, gusto mong maging successful dito, di mag-decision ka. Sige coach, babalik ako dyan, hahata ulit ako. Ganun, ganun lang po kasi, alam ko bakit po. Nandito po kay libid ng pera eh. Gusto po natin maging successful din. Gumawa ho tayo ng pera dito kay Likod. Ang hirap po mawalang pera. Sabi nga, money is not everything, but without money, it will affect everything. Yes. Oh, naranasan na ho natin na nagkaroon yung iba, may mga nagkagrupo na, no? Tapos, nung medyo nawawala-wala po yung ibang mga members niya, no, nawala na rin ho siya ng pag-asa. Huwag yung ganun. Kasi bakit? Sabi nga, always be a first timer. Isipin mo lagi dapat yung mindset mo bagong sali ka. Ngayon ka pa lang sumali. Kasi pag ang isip mo araw-araw, ngayon ka pa lang sumali, anong thinking mo lagi? Magre-recruit ka. Yes. Di ba? Ang magiging thinking mo lagi, ay kakasali ko lang ngayon eh. Ay hindi ako papayag na hindi ko ito. Isa sa mga kaibigan ko kasi first timer ka lagi. Ang lagi mong isip, bago kang sali. Pag bago kang sali, di ba nandun yung gigil? Nandun yung hataw mood mo? Nandun yung excitement level mo, sobrang taas? Di ba? Yes. Na halos parang nakakapigil sa iyo? Di ba? Di Yes. gawin mo, ibalik mo ulit yung sarili mo na kung saan, ano po, magdesisyon ka ngayon na ano, kasali ko lang ulit kay Lidgood, kaya gigil na gigil ako. Di ba? Pag gano'n ang mindset mo, ano mangyayari? Hindi ka mahihiyang i-market ang Lidgood. Hindi ka mahihiyang i-share sa mga kaibigan mo. Di ba? Hindi ka mahihiya o hindi ka titigil na hanap ng paraan paano ka magsasucceed kay Lidgood. Yun ang pinakamaganda. Gusto mo mag-succeed dito? Hanapin mo lahat ng tamang paraan para mag-succeed ka dito kay Lidgood. Kasi tandaan po ninyo, ang nagpapaasenso sa tao, paraan. Yes. Wag po yung dahilan. Mhm. No? Ang nagpapaasenso sa tao is palagi po yung paraan. Sa totoo lang po, hindi naman kalakihan po eh. Imagine, 3,000 member ka na Lidgood. Kung naiintindihan mo lang talaga yung beauty ng negosyo mo, is hindi ka mahihiyang i-share po sa mga kilala at sa mga kaibigan mo. No? Marami yung paraan na kung saan po is yun yung makakatulong para lumago ang negosyo mo. Para sa akin guys, mag-decide ka, total na-analyze mo na may mali, may kulang, and then make adjustment, and then sunod, take action. Yes. Ganun lang. Kumbaga, yun yung cycle na kung saan po na si Lidgood is gusto mo magawa ng tama, mag-isip po tayo ng tama. Yes. Di ba? Tandaan po natin, sabi nga, ito po, darating ka talaga doon sa tinatawag na pain. Pero, hindi lahat ng pain, no? Hindi lahat po ng pain is hindi po nakakatulong sa atin. No? Wag lang ho yung pain, nang ibig sabihin ng meaning ng pain ay palagi ang iniisip negative. Dapat, kumbaga, ibig sabihin nun is palagi kang sabi nga, positive ka. No? Palagi kang positibo sa mga bagay na nangyayari na kung saan. Sabi nga, lahat po ng lahat po ng pangit, kung tititigan mo yan, may makikita kang maganda dyan. Kung nagkamali ka, isa lang ibig sabihin yan, siguro may mga dapat kang matutunan. Di ba? Malay po nito sa pagkakataon pong ito. Ngayon, may na-realize ka sa buhay mo, may pagkakamali talaga ako eh. Ang gusto ko lang kumita. Di ba? Pero hindi ko gustong mahirapan. Di ba? Ang gusto ko yumaman kay Lidgood. Pero hindi ako willing mag-aral. Saan mo na kayo nakakita na gusto mong yumaman pero hindi ka willing mag-sacrifice? Di ba?
Tandaan po natin, lahat ng gagawin natin kailangan po may effort. Even nga po pagkain na ho yan eh. Hindi mo marunong kang bumpo yan, kailangan mong nguyain mo yan. So, anong point? Kailangan ho natin mag-effort. Tandaan po natin, sa salitang success, merong isang letra doon, no? Meron pong isang letra po doon ng letter is E. Ano po yun? Gusto mo mag-succeed sa live good? Mag-effort ka. Diba? Mag-effort ka. At sa salitang success, meron dong isang letrang napakahalaga. Is ang ano? You. Kung gusto mo mag-success dito, ikaw yun. Mag-effort ka. Tandaan po natin guys, hindi gaganda po yung buhay natin kung hindi tayo nag-iisip ng maganda. Kung ang tinitingnan mo ay mali at ang tinitingnan mo ay pangit, tandaan po ninyo, wala kang magandang makikita. Hanapin mo ang maganda. Kasi kapag palagang hinahanap mo ay yung maganda, naniniwala ako, lahat ng paraan, maiisip mo. Lahat ng solusyon, mahahanap. At ayun lang po. Maraming salamat. Yan, thank you. Thank you, Coach Ronel Cantos. Can we please give a round of applause? Clap emoji naman dyan, mga coaches, kay Coach Ronel. Sana po nakapag-analyze na po tayo at na-realize po natin sa dami ng mga feedback, sa dami po ng mga lessons, ng mga learnings na ibinibigay po sa atin dito na yung poor mindset, it could give us a disaster. Alam niyo po, yung maling mindset na yon na paulit-ulit tinuturuan po tayo na mag-aral, mag-plug in, mag-GPS, pero ini-insist pa rin talaga, no? Yung walang gagawin. Hindi na nga yun nag-work eh. May mga nababasa ako dito mga comment kasi sa live. It didn't work, it won't work, at it will never work. To some, it worked, yes. Totoo po yun. Nag-work yun sa iba, pero hindi po kasi nag-a-apply po sa lahat yun. Uulitin ko ha, basahin po natin, pumunta po kayo kay Tatay Google. Tanungin niyo po ang ibig sabihin ng potential. Ibig sabihin po niyan probability, capacity without any specific period of time. Pwede pong mangyari yan, mag-antay ka lang. Pero kung wala kang patience, kung ako sa'yo, mag-aral ka nang masumpungan mo ang tamang resulta dito sa Live Good. Okay? Marami nang naging milyonaryo, marami nang nabago ang buhay, marami nang nag-diamond. Okay po? Bakit sila nabago ang buhay? Bakit yung iba hindi? Doon po tayo magtanong, ano ang ginawa nila na hindi pa natin ginawa? Kaya dito, nagkakaroon po tayo ng mga sessions na ganito to educate us, not to harm you, but to teach you, to open up your mind na para po maging sponge naman po tayo, yung maging willing tayo to learn and absorb kung ano yung mga area na dapat po nating matutunan. Kasi sabi nga ni Coach Dens, kung puro lang tayo excuse, kahit kami magtatambling dito ng mga coaches at gawin at malitid-litid pa itong mga ugat-ugat namin para ituro at sabihin sa inyo kung anong tamang gawin, kung ikaw mismo sa sarili mo, you are not willing to take your part for you to become successful, ay malaking problema po ito. Okay po? So, wala po itong pilitan. Kung you are not willing to grow yourself, you are not willing to enrich your mind, for you to possess the right mindset, you are not willing to learn, maybe this is not the opportunity for you. Pero if you want to become healthy, gusto mong magpaka-healthy, abay, mag-subscribe po kayo kay Live Good, bumili kayo ng product kasi saan ka nakakita ng produkto na almost at cost ibinigay sa atin ng Live Good. At yun basically po ang purpose, bakit po tayo magsusubscribe. Either we want to become a user, pero napakaganda ni Live Good kasi binibigyan tayo ng oportunidad na kumita. Yun nga lang, mamimili ka, maliit o malaki. Kung maliit, mag-waiter ka. Huwag kang aangal. Pero kung gusto mo ng malaki, umataw ka. Aralin mo at gawin mo na ng tama. Okay ba yon? Clear ba tayo doon, mga coaches? So I hope it's getting clear sa ating pong mga nakikinig at sa mga makikinig nito sa kung saan man pong platform. Okay, so next is Coach Art Ferrer. Kung ikaw ay dumating sa point na halimbawa, hypothetical, ay napunta ka sa inactivity or naging inactive ka for a certain point. Ano kaya sa tingin mo, hearing all this podcast, all this educational information, ano yung mga steps na gagawin mo for you to become successful here in Live Good? Yes, Coach B, actually nangyari talaga sa akin yan.
Like, Okay. personally, na-experience ko talaga yan na kahit matagal ako sa ganitong business, talagang marami mga contributing factors bakit maapektuhan ka. Ngayon, nasa sayo na lang talaga yan kung paano mo siya ma-overcome. Una-una, talagang pinilit ko na maging self-motivated ako. Kasi Wow. kung di man ako, kahit hindi ako i-motivate ng mga taong nasa paligid ko, na upline ko, na makasama ko dito sa negosyo, ito, kailangan ako mismo self-motivated ako. Kasi yun nga, nung sinabi ni Coach Edmar last time, there's no such thing as perfect company or perfect system, di ba? Kahit gaano ka-perfect yung kumpanya na gusto mong lipatan, useless yun. Kung ikaw mismo mali. Kasi tayo yung may accountability kung paano tayo magiging successful sa business na ito eh. Tayo ang may sole accountability, no one else. Kasi ikaw mismo ang nakakaalam kung ano yung dapat mong gawin. Tama ka doon, Coach B. Marami na nag-succeed sa business nito, sa industriya nito. Like, particularly dito sa Live Good, di ba? Meron mga simpleng tao naging diamond agad. So, ibig sabihin, ang negosyo natin, talagang sure na ito na get rich business. Hindi to get rich quick scheme, di Yes. ba? Yes. Kasi malaking pagkakaiba nun. So if Yes. you want to be successful in this business, you have to think like a farmer. So kailangan makonsider natin yung sarili natin like a farmer. Na ang farmer, may prosesong ginawa yan. Di ba, kung tutuusin, ang farmer, hirap yan eh. Kasi wala nga sila sariling lupa para pagtaniman. Pero hinaharap nila yung paghihirap kasi gusto nilang mabuhay. So tayo dito sa Live Good, like, we are like farmers. So ang Live Good, yan yung pagtataniman natin. So dapat tinitingnan natin, hindi lang short term tong negosyo natin sa Live Good. Long term, like a farmer, alam niya may gagawin siya na magtatanim siya. It will take time bago mahinog yung palay na yan, yung mga prutas na yan, kung ano man yung mga crops na yan, alam niya na it will take time. So kailangan meron siyang focus. Ngayon yung focus na ginagawa natin, hindi lang niya masusukat na kailangan umaattend ka, dapat ginagawa mo to. Hindi. Kailangan mag-focus ka doon sa strength na meron ka. Ano ba yung mga strength na meron ako para magawa ko itong proseso na ito? Diba? So kailangan pagtrabahuin nyo. Ngayon, dapat alam mo yung ginagawa mo rin. Kaya ako din sabi ko, alam ko na ba yung ginagawa ko? Kasi baka tulad din ako ng farmers, tama ba na dapat mag-araro lang ako. Dapat alam ko paano papaandarin yung kalabaw, paano ko gagamitin yung mga tools na yan, di ba? So doon pala sa proseso, dapat pinagdadaanan ko na yan. Ano ba yung strength na meron ako? Doon ko magfo-focus na kailangan, teka lang, hindi ako dapat hindi ako dapat nagdudwell sa mga doubts ko, sa mga dream stealers. Kasi ang mga dream stealers, nandyan yan eh, di ba? Nandyan yung Yes. hihikayatin ka, na mag-transfer ka sa ibang kumpanya. Kung mahina yung faith mo sa Live Good, madadala at madadala ka. So dapat yung pa lang, may faith ka na dito na alam mo, ito yung pagtataniman mo, yung Live Good. Kasi gusto mong in time mag-harvest ka. So ako, sabi ko, huminto man ako, ginawa kong mag-motivate sarili ko, nag-GPS ako. Sabi ko, alam ko, temporary lang itong mga challenges dito sa personal life ko, pero alam ko ano yung goal ko. Hindi ko tinitingnan ang Live Good na short term. Alam kong dito sa Live Good, dito ako mag-harvest. So, unti-unti may proseso. It's okay. Ang importante, hindi ako gumigive up. Tuloy-tuloy pa rin ako. Kasi alam ko na dito ako magsasucceed. Alam ko ang Live Good, hindi siya get rich scheme business. And yun, tinitingnan ko yung future ko dito, Coach B, na talagang no matter what happens, although dumaan ako sa masusing proseso, it's okay. Ang importante, in time, makukuha ko pa rin yung goals ko. At yung goals ko, yung goals kasi ang pinagmumulan niyang vision eh. Di ba? Yes. We will perish kung wala tayong vision. Yan yung nagiging driving force natin, nagiging direction natin. Kailangan maging visionary tayo, mga kapatid. Mga coaches, kailangan maging visionary tayo. Hindi ito masasagot ng kumpanya gusto natin pagtrabahuan. Ang makakasagot niyan tayo dahil tayo mismo ang kikilos. Yun po, Coach. Thank you. Wow, wow, tama. On point talaga. Thank you so much. Palakpakan po natin si Coach Art Ferrer. Alam niyo po, yung self-motivated na word, it is really the concrete word na dapat meron po tayo bilang isang network marketer, bilang isang affiliate member, affiliate marketer. We have to have that. Remember, kami na mga upline nyo, we cannot motivate you.
Because motivation is the inner conviction of your own self. Ikaw po talaga ang magkikreate nun sa sarili mo to fire you up para ikaw ay ma-ignite, no? Ano yung nakita mo sa Live Good. Kaya tama ka doon, Coach Art, at yun po yung unang proseso na ginawa ni Coach Art. Bakit po ito ang itinatanong ko? Para sa mga Live Good members po namin na naging inactive, okay, nag-pause for a certain time, we are giving this particularly for you. Na we have these hypothetical questions to our coaches para makapulot po tayo ng mga courses, proper courses of actions na kailangan nyo pong gawin. So I just hope you're picking up smartly coming from our top core here in Live Good. So thank you, Coach Art, for that. Okay po, tama po yun. Kasi pag self-motivated ka, you have to focus on your strength and having your goals, having your vision. Nakakapag-create ka ng goal na ito, continue ako, laban ako. Okay? So that's it. Those are very, very important. Ngayon, punta na po tayo sa last, no, na wala po si Coach Dens. Ngayon, hypothetically speaking, Coach Edmar Torcolas, okay po, if you are in the shoe doon sa ating pong mga Live Good members na medyo kinapos ng kanila pong paniniwala, what do you think? Na narinig nyo itong mga podcast na ganito, you identify the causes of failure. What do you think are the necessary courses of action that you are going to execute for you to gain back your momentum here in Live Good? Well, ang gagawin ko lang, Mentor B, is to take action. No? To take action on what I know is wrong and correct it. Yun lang naman eh, very basic yun eh. At saka babalikan ko yung inspiration ko. Ako meron akong ugali na araw-araw, nauna akong gumising sa pamilya ko habang sila ay tulog pa sa kwarto. No? Tapos, lalabas ako sa kwarto, tapos bubuksan ko yung pinto, tititigan ko sila. Mahimbing na natutulog, naka-aircon, masarap ang buhay, nag-aaral yung mga anak ko, maayos ang pagkain nila. At sinasabi ko palagi sa sarili ko, hindi ako papayag na magutom sila. Hindi ako papayag na hindi nila maranasan ng magandang buhay. Hindi ako papayag na wala akong gagawin. Kahit alam kong kaya ko para magdanas sila ng kahirapan. So, kung ano yung alam kong tama, kung ano yung alam kong dapat gawin, gagawin ko. At kung alam ko si Live Good ang isa sa instrumento na makapagpapaganda ng buhay namin, i-build ko, gagawin ko si Live Good hanggang sa dulo. Hanggang makamit ko ang diamond rank. Dahil alam ko, pag nakamit ko yung diamond rank, yung matatanggap kong benefits as a diamond is more than enough to give my family a good life. So, ganun ang gagawin ko. Titigan ko sila early in the morning and I will make them my inspiration. And I will work hard no matter whatever it takes to become a diamond and Live Good. Yun lang yung gagawin, Mentor. Wow, wow. Wow. Sa lahat ng Live Good family, I hope, thank you so much, Coach Edmar, for that. Natouch naman ako doon. Tama ka dyan, Coach Edmar, na bilang nanay, bilang tatay. So, happy Father's Day to both of you, Coach Edmar. Sa mga magigiting nating ama dyan, na talagang nanindigan kayo sa isang tunay na simbolo ng pagiging ama, mabuhay kayong lahat. So, a round of applause to all great father out there kasi hindi lahat ng tatay ay ama. Okay po. So, tama po yun si Coach Edmar. So, sa lahat ng mga sinabi ng ating mga coaches, parang nagiging speechless po ako dito. The bottom line of everything is your why. Yung mga madaling nag-give up, maaaring yung dahilan hindi malalim. Mababaw ang nakita sa Live Good. Hindi natin nakita na pwede palang baguhin talaga seryoso ang buhay natin ni Live Good. Sana po sa mga coaches po natin dito, ako bilang apply ninyo, gusto kong mag-share din sa inyo ng personal insights ko. Siguro kung ako lang, sa sarili ko,
sa mga nangyayari, pwede mong sabihin ayoko na eh. Tama? Kasi, yung superficial is pwede kang maging marupok. Pwede kang ma-discourage. Pwede kang ma-disappoint. It's normal. Tao lang tayo. Pero alam nyo, from the very beginning, pag matibay at malalim ang dahilan mo, hindi papasok sa hibla ng buhok mo na magkikwit ka. Kaya ang payo ko sa lahat ng mga nandito na po sa Live Good, sa mga bumitaw sa Live Good, what I could ask you, if I am in your shoe, is you seek for the wisdom of God. Mag-pray po tayo na makita natin yung mission, vision ni Live Good. Kasi pag hindi po natin nakita klaro yung core values ni Live Good na kaya ka pupunta dito, kasi nga may napakagaganda tayong produkto at darating ang panahon, daan-daang produkto ang meron si Live Good na makakatipid ka. Pag wala po tayong wisdom na ganun, pag wala po tayong pananaw na ganun, bibitaw at bibitaw po tayo. Without the intervention of the Lord, hindi rin po tayo makakausad. Kung wala po tayo noon, hilingin po natin yun sa Diyos. Kasi ako po, pinagpipray ko po yun na God will always ignite me, God will always empower me to care yung mga daily lives. Kasi sa totoo lang, madali lang si Live Good. But there are people that will devastate you na makakaapekto talaga din sa'yo. Pero kung normal ka lang, kung wala kang extraordinary faith, no? That you really have to be faithful to your faith. I know, being human, bibigay at bibigay ka. So for me, ang payo ko po is you just pray. Nandito na po tayo sa best opportunity in the planet. Begin with the end of the mind. Build yourself within. Meron kang kulang. Meron tayong kulang. Kaya hindi pa natin na-fulfill yung ginawa ng iba na naging successful kasi may kulang po tayo. Okay po? Alam mo yung growth mindset, ipossess po natin yon. So, paradigm shifting na meron tayong gagawin na something new. For things to change, we need to change. For things to get better, we need to be better. Okay po? At practicein po natin yung mga principles na magkaroon po tayo. Yung guiding principles na siya po yung magiging weapon, na siya po yung tungkod, siya po ang magdadala sa atin sa pupuntahan natin kay Live Good. Kasi kung magiging water lily lang po tayo, aagos lang po tayo kung saan-saan. Wala tayong strong foundation of our principle, of our life's principle, mawawasak tayo in the end. So, that's it, no? Ang dami po nating dapat pong sabihin. At sana po for this evening, nakita po ninyo ang nakita namin. At sana po sa lahat ng Live Good family, na-impart namin sa inyo yung vision na nakita namin sa Live Good. Sabi nga po ng ating mga coaches, kung pwede namin ipahiram yung mata namin, papahiramin namin sa inyo. Kaso nga lang hindi pwede kasi mabubulag daw kami. Masyado tayong seryoso. So ayan po, no? So mga coaches, kung meron pa po kayong dapat sabihin, you just say something, last parting words sa ating pong mga listeners. And I hope that we empower you as we are entering into the most amazing Live Good 2.0 and better step up na po tayo and do the best that we can. So Coach Art Ferrer, any last parting words at tayo ay magpahinga na? Yes, okay. So I'm glad at least marami po na impart ang mga coaches ngayon. Well, for my last wag po tayo mainip. Let's be patient enough to wait for our success. Pero syempre, hindi lang basta maghihintay tayo. We need to put a lot of effort talaga sa negosyo kasi wala naman po talagang negosyo ang hindi mo ginagawa ng action. Laging it boils down sa action. Whether you are an employee, kailangan mong umaksyon dyan. Kung meron kang negosyo traditional, kailangan mo umaksyon pa rin dyan. So itong ating business sa Live Good, we need action.
So kailangan maging smart tayo pagka ginawa natin. Let's be professional. At yung ating mga expectation, kasi kadalasan Coach V, wrong expectations. Ibig sabihin, baka nga kaya tayo na di-discourage kasi nga mali, false yung mga expectations natin dahil yung ginawa nating goals hindi talaga nakabase dun sa SMART, di ba? Na dapat specific, measurable, tapos wala pang action. Talaga hindi tayo magsasucceed. So, with all the trainings that we are providing, hindi po enough yan kung hindi po natin a-actionan. Kahit alam na natin lahat ng do's and don'ts, lahat ng mga pitfalls, lahat ng mga sinabi namin dito, kung hindi po natin gagawa ng action yan at bibigyan natin ng, bagay, isa sa puso natin yan, everything will be useless po. So, kailangan lang po natin talaga na umaksyon ng tamang aksyon. Yun po. Amen. Thank you. Thank you, thank you. Grabe naman yun. Totoo talaga yan, Coach Art Ferrer. Kahit anong tumbling pa natin dito, kung kahit anong gaganda, kagagaling, katatalino, no? Talagang very sharp yung mga sinasabi po natin ditong mga wisdom. Kung tayo mismo, hindi po tayo gagawa ng concrete action, specific courses of action that is congruent doon sa ating goal dito kay Live Good, everything will just be spoiled. So, ayan po, no? Can you please type on the chat box, action? Action, yan po ang last message sa atin ni Coach Art Ferrer. So, ngayon, punta naman tayo kay Coach Ronel Cantos. Ano yung last parting words mo dito sa ating pong mga Live Good family? Coach Ayun, Ronel. papasalamat po ako, coaches, no? Sa lahat po ng mga leaders ko na naririto, and then sa lahat po ng mga coaches, no? Salamat po sapagkat tinapos po natin ang napakagandang topic natin ngayong gabi. Ako po, maikli lang po yung sasabihin ko na naiiwan sa inyong salita, no? Bago tayo mag-iwahiwalay. Guys, ano man po ang mangyari, ipanalo po natin ang mga pangarap natin dito kay Liquid. Kasi kapag nakuha po natin yung dito, tayo din ho yung magiging masaya balang araw. Maraming salamat po. Wow. Wow, wow, wow. So talagang fighting mode tayo dito. Huwag kang papayag that you will end up as a loser. So meaning to say, you really have to be a winner here and live good. And having that kind of mindset, Coach Ronel, alam mo, kailangan i-possess natin yung tinatawag na do whatever it takes. Okay? Ano man ang mangyari, gagawin at gagawin natin ito. Wow! Wow, wow, grabe no, gagaling. Palakpakan naman natin ang ating mga coaches. Woohoo! Ngayon punta naman tayo dito ngayon kay Coach Edmar Torcolas. Coach Edmar, ano yung last parting words mo sa ating mga coaches dito? Yan, kunin po natin yung work ethics ng isang magtataho. Alam niyo po, ang isang magtataho, magdadala yan ng 2 timba na puno ng taho. Of course, yung isa merong mga sugar, merong mga gagamitin niya para ma-serve niya yung isang balde ng taho. Sigaw lang po ng sigaw yan buong araw. Taho, taho, taho. Dahil alam niya, pagdating ng hapon, ubos yung taho niya. Ganun lang po gawin natin dito kay Live Good. Ipakalat po natin ang magandang balita. Live good, live good, live good. Diamond po kayo dito. Dahil at the end of the day, alam natin na ang pupuntahan natin ay diamond rank na makapagpapabago sa buhay nating lahat. Tandaan nyo po, darating ang panahon, yung 2% na diamond bonus pool is not less than $10,000 every single month. I think enough na po yan na compensation sa mga stress na naranasan nyo ngayon. Kung magda-diamond kayo as soon as possible, para nakapwesto na kayo kapag yung $10,000 ay ready nang ipamigay sa lahat ng diamond rank. Ay, yun ang maganda no? Paghandaan mo, kasi opportunity comes to those who are prepared. Dumating na yung opportunity na 10,000 na yung diamond bonus pool at diamond ka na, handa ka nang tanggapin yung magandang blessing na talagang dun pa lang ay makakatulong mag ng buhay ng pamilya. Ano mong inspirasyon yan? Titigan mo yung buong pamilya mo habang tulog sila. Ibigay dapat para sa kanila.
Darong kang opportunity na tinatawag natin livelihood at posibleng mangyari lahat ng katuparan ng pangarap natin to livelihood. So yun lang po, and magandang gabi sa lahat at sana po tayong lahat ay pagpalain ng Panginoon. Wow. Thank you. Thank you so much, Coach Edmar. So mga coaches, sa lahat ng nanonood po sa atin dyan sa ating pong Facebook Live, i-share nyo po ito. I know that there are so many great wisdom na malalearn po, na mai-impart po natin sa ating pong mga Live Good family, especially kung kayo po ay upline. Please be intentional. Share it to your members. Ayan po. So we'll be putting this in YouTube channel. So to wrap it up, sabi po ni Coach Art Ferrer, okay, useless ang lahat kung wala po tayong action. At sabi naman po ni Coach Ronel Cantos, you have to win whatever it takes, okay? Be a winner. Kailangan wag tayong papayag na tayo ay magiging loser. Sa sinabi po sa atin ni Coach Edmar sa story ng magtataho, yun po yung attitude of persistency and consistency. Okay? Imagine mo kung persistent ka. Imagine mo kung consistent ka sa attitude mo, sa belief mo, sa excitement mo. Wow, sa work ethics mo, sa belief mo, lahat yan, everything will change. Grabe, no? At for tonight, ang gusto kong i-share po sa inyo lahat, having all this, i-share ko lamang po yung, hindi ko po alam na ito ay very effective, no? Nung ako po ay nag-aaral. Since I came up from a poor family and gusto ko po talagang maging scholar, kasi pag hindi po kasi ako naging scholar, baka mahirapan ang nanay kong paaralin ako. Talagang alam mo yung 10 times rule by Dale Carnegie, 'di ba? Na kung ang goal natin is kumita po tayo ng, let us say, 100,000 pesos a month, you multiply it by times 10. Kasi walang lusot yan eh. So, ako, after nitong pag-uusap po natin, coaches, gusto kong balikan yung day 1 na ako ay nag-live good. As in, alam mo yun, yung wala akong kasama, mag-isa pa lang po ako. I want to go back into that stage na punong-puno ng fire, punong-puno ng excitement, ng belief. Alam niyo yun na gusto kong bumalik doon sa scenario na yun. And applying, I'm telling to myself also and sharing this to you, apply natin ang 10 times rule. Kung lahat po ay natuto na tayo ng nagpakagaganda pong mga learning sa ating mga coaches, galingan pa po natin. Kung ano ang goal nyo, multiply it by 10. Kasi maniwala po tayo, wag nating isipin nga na 3,000 lang ang ating puhunan. Isipin natin 3 million para yung action natin ay pang 3 million na mabawi talaga to. So with that, coaches, maraming salamat po sa ating lahat. And to finally end, I would like to ask Coach Art Ferrer. Mabuhay po tayo, no? So, can you please give a heart emoji sa ating pong mga top core? Thank you so much, Coach Ronel Cantos, Coach Art Ferrer, Coach Edmar Tercolas, and of course, no, to Coach Dens, and most likely, nag-brown out na po sa kanila at hindi na po niya napagpatuloy ito. Sa lahat ng ating mga Live Good family na nagstay until this point in time, sa mga nakapag-participate po sa atin dyan sa Facebook Live, maraming salamat po sa inyo. I-share po natin po ito. So, I hope na na-ignite po namin kayo, nabigyan po namin kayo ng inspiration. So maraming salamat, good night, and God bless to all. And to finally close, I would like to call in Coach Art Ferrer for the closing prayer. Okay, so let's pray. Hallelujah. Lord God, thank you so much, Lord, for this night. You are an awesome God, Panginoon. Lord, thank you, Lord, for all the learnings. Thank you for the wisdom, knowledge, Lord, that you have shared with us, oh God. I know, God, that we are just your mouthpiece, oh God. Why you wanted us to deliver all these learnings, oh God. Lord, salamat at gusto namin, Panginoon, na ma-honor ka sa lahat ng aspeto ng buhay namin, especially, God, sa paggawa namin ng Live Good business. Lord, thank you for giving us, Lord, all these challenges dahil alam namin na hindi mo ibibigay ito kundi namin kaya. At mas makakaya namin ito dahil kasama ka namin. Naniniwala kami, Panginoon, na nandiyan ka para palakasin kami sa mga pagkakataon or sa mga oras na kami po'y nangihina. But God, thank you, God, for giving us, Lord, yung vision, Panginoon. And even, Lord, yung mission and vision ng kumpanya, Panginoon. Ikaw, Lord, ang mag-bless nito at magkaroon ng katuparan, Panginoon, sa aming negosyo. Lord, continue to provide us, Lord, all our needs. Even, Lord, the healing, Panginoon, protection, and Lord,
Salamat dahil sa araw-araw na kami po ay gigising. Alam namin ang reason namin, Lord, hindi lang para abutin ang aming mga pangarap, kundi Lord, magbigay kami ng papuri sa iyo sa lahat ng aming gagawin, iisipin at sasabihin, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat sa gabing ito. Patuloy mo kami ingatan, 10 na aming mga mahal sa buhay, kaibigan at kamag-anak, Panginoon. We thank you, we honor you, and Lord, we lift up to you our company, our board of directors, and all the affiliates, Lord, nandito sa kumpanyang ito. Because this is your business, O God. We glorify you, we magnify you. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you so much. Amen. Thank you. Bye. Bye, coaches. God bless everyone. Bye-bye. Thank Bye, you. everyone. Thank you sa lahat ng mga Live Good family. Salamat